Salamat sa lahat ng mga sumasubaybay ngayong gabi sa ating live streaming. At bago tayo mag-umpisa sa ating gawain sa ating Panginoon, nais ko na ipaabot sa inyong lahat ang taos-puso pagpasalamat sa Panginoon sa magitan ng inyong pagsubaybay sa Bible Study on Air. Kaya lahat ng mga nanood ngayon sa inyong mga tahanan, pagpalain ko ng ating Panginoon. At sa gabing ito ay ang ating pag-usapan ay ang tungkol sa ang Diyos. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, samahan mo kami sa aming panonood ng live streaming ng iyong salita. Pagpalain mo mga anak mo na sa kanilang mga tahanan. Yes, Lord. Abutin mo sila at ipuin mo kanilang mga puso. Amen. Upang ang iyong salita ay kanilang ganapin, sundin, at upang munawaan nila ang pagiging Diyos mo, Panginoon. Yes, Lord. Pagpalain mo din ang lingkod na gagamitin mo, bigyan mo ako ng karunungan nagmula sa iyo. Amen. Kaya samahan mo kami lahat. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So, ang topic natin ngayong gabi ay ang Diyos. Maraming hindi nakilala kung sino talaga ang kanilang sasambahin. Kung sino talaga ang kanilang pupurihin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nais kong ipaabot sa inyo kung sino talaga ang Diyos para sa kaligtasan natin. Dahil mahalaga sa ating kaligtasan kung makilala natin ang ating Diyos na sinasamba. Kaya natabayanan natin mga kapatid ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Ang Diyos. Meron tayong marami tayong mga kinikilala. Marami tayong mga belief o paniniwala. About sa Diyos. Dahil mga kapatid, kung titingnan natin na ang bayang Israel, isa lang talaga ang Diyos na kanilang kinikilala. Amen. Kaya ngayong gabi, nais ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan. Kaya maraming mga paniniwala tungkol sa Diyos. May nagsasabing ang Diyos ay tatlo. May nagsasabing ang Diyos ay apat. At may nagsasabi na ang Diyos ay mayroong pamilya. Iba-ibang paniniwala. Bagamat isa lang ang Bible, pero iba't ibang paniniwala. Pero may sinabi ang ating Panginoon, malibang buksan ng Diyos ang ating kaisipan, hindi natin siya makikilala kung sino talaga ang tunay na Diyos na makapagligtas ng ating mga kaluluwa. Importante mga kapatid na kilala natin yung ating sinasamba. Importante na kilala natin kung sino yung ating Panginoon. Amen. Dahil kung di natin kilala, hindi din tayo kikilalanin ng Panginoon sa kaligtasang inaasam natin. Amen. So marami mga paniniwala. The Godhead is a salvation issue. Ang nag-iisang Diyos ay nagliligtas. Pero kung di natin siya kilala, hindi tayo maliligtas. Amen. Ang sabi sa Mark chapter 12 verse 32 hanggang 34. At sinabi sa kanya ng iskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y isa at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin ng kapwa niya na gaya ng kanyang sarili at higit pa sa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. At
At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos, at walang tao pagkatapos noon na nangaas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. Kung titingnan natin mga kapatid, ang sabi ng mga eskriba, isa lang ang Diyos. Amen. At ang sabi pa ng ating Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ay ibigin mo ng iyong buong puso. Kapag sinabing buong puso, mga kapatid, hindi mo maibig ang Diyos ng buong puso kung tatlo sila. Amen. Hindi mo maibig ang Diyos ng buong puso kung dalawa sila. Paano mo maibigin ang Diyos ng buong puso kung marami sila? Kapag sinabing iibigin mo ang Diyos ng buong puso, dapat isa lang siya. Amen. Kaya nga buong puso. Kaya dito pa lang mga kapatid, malalaman natin isa lang talaga ang Diyos. Ang Diyos ay ibigin siya ng buong puso. Nung buong pagkaunawa at ng buong lakas, iibigin natin ang ating Panginoon. Amen. Ang pagsasabing ibigin mo ang Diyos sa buong puso, nagpapahayag na isa lang ang ibigin mong Diyos. Na ipinapakita rito na isa lang ang ating Panginoon. Kasi issue ito mga kapatid. Dahil pag hindi natin kilala yung Diyos na ating sasamba, paano tayo maliligtas? Dapat kilala natin yung Diyos na ating sinasamba kung sino siya. Dahil malaga na ang Diyos na kinikilala natin, dapat wala na tayong ibang kikilalanin maliban sa Kanya. Amen. Kasi issue yan mga kapatid. Mahirap yung sumasamba ka sa Diyos na hindi mo kilala. Kaya nga sabi ni Paul doon mga kapatid sa Acts, sa Diyos na hindi kilala. Yung sinasamba nilang Diyos ay hindi nila kilala. Amen. May mga tao na sumasamba sa puno, sumasamba sa araw, sa buwan, sumasamba sa kahoy, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung sinasabing sa Diyos na hindi kilala. Kaya mahirap mga kapatid yung paniniwalang tatlo sila, na sino ba talaga ang tunay na Diyos sa tatlo? Amen. Iisa lang talaga ang tunay na Diyos. Dapat alam natin yung ating Diyos na sinasamba. That's right. Dito sa John 8:24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsampalataya na ako ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. Ang nagsalita niyan, walang iba kundi si Kristo, ang ating Panginoon. At sinabi niya, kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, mahirap magsabi mga kapatid, na kapag sinabi mo ako yung ginamit mo yung I am, na hindi naman totoo. Pero ginamit ng ating Panginoon yung ako nga. Kaya sinabi ng Panginoon, mamamatay kayo sa inyong makasalanan, sapagkat malibang kayo magsampalataya na ako nga, yung binigkas doon sa Exodus chapter 3, I am your God. Amen. Binanggit niya rito sa John chapter 8 verse 24 na ako nga ang Kristo. At kapag hindi ka niniwala na siya ang Kristo, kasalanan.
Kapag hindi ka maniwala na isa lang ang Diyos, kasalanan. Amen. Kapag hindi ka niniwala sa Panginoong Hesus na siya ang Kristo, meaning kapag sinabing Kristo, tagapagligtas, Savior, at wala ng ibang tagapagligtas maliban kay Kristo. Amen. Kaya sinabi niya, I am. Sinabi ng ating Panginoon, ako nga. Kapag hindi kayo niniwala, kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero mga kapatid, maliban kay Kristo yung iba na naniniwala pa na mayroon pang ibang Diyos liban sa Panginoon, yun ay kasalanan na. Yun ay mali na. At sinasabi diyan na sumasamba kayo sa Diyos na hindi nyo kilala. Walang nakalagay sa Bible, mga kapatid, na ang Diyos ay persona. Amen. Wala nakalagay sa Bible na ang Diyos ay Trinity. Wala nakalagay sa Bible, mga kapatid, na ang Diyos ay Trinity, na ang Diyos ay persona. Wala doon nakalagay sa Bible. Pero bakit yung iba ay kinakapit yung Trinity? At kinakapit yung persona? Ang sabi sa John chapter 8 verse 24, God is a spirit. Hindi niya sinabi niya, God is a person. Hindi sinabi na nakasulatan na God is a Trinity. Pero bakit nila idinadagdag yung person at saka yung Trinity na hindi naman mabasa sa Bible? So invalid ang kanilang pananiwala at pananampalataya sa kanilang Diyos na hindi nila kilala. Yung Diyos na sinasampalataya nila na hindi nila kilala. Kaya sabi ng Panginoon, maliban kayo magsampalataya na ako ang Kristo, kamatayan ang mangyayari sa inyo. Amen. Mamamatay kayong lahat sa kasalanan ninyo. Kaya maliwanag, mga kapatid, na ang Diyos ay isa lang. Kaya ang Israel ay hindi mo silang paniwala na maraming Diyos. Iisa lang ang Diyos ng Israel. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isa lang. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Panginoon. At kung ibaba natin sa verse 5, at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Kasi kasama yun, mga kapatid. Kapag kilala mo ang Diyos, yung nag-iisang Diyos, isang Panginoon, isang Diyos, at ang sabi ng ang kasunod, ibigin mo siya ng buong puso. Amen. Paano mo iibigin ang Diyos ng buong puso kung tatlo sila? Dapat hati-hatiin mo yun. Paano ba yan? 40% sa Ama, 30% sa Anak, at 30% sa Holy Spirit. Hindi pare-parehas. Tapos ang turo nila, pare-parehas daw sila. Pare-parehas silang makapangyarihan. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, magkakaparehas daw ang kapangyarihan. At tatlo sila sa pagiging isang Diyos. So mga kapatid, sa Bible, kung babasahin natin ang Bible, meron kang mabasang Diyos Ama, meron kang mabasa. Pero yung word na Diyos Anak, kahit saang talata, wala kang mabasa. Amen. At wala ka rin mabasa sa Bible na Diyos Espiritu Santo. Wala kang mabasa. Kaya ang Bible lang sasabi ng totoo. Kapag sinabing Diyos Anak, meaning ang anak ay Diyos din. Kapag sinabing Diyos Espiritu Santo,
ang Espiritu ay Diyos din. Di tatlo na silang Diyos. Pero ang malinaw na nakalagay sa Bible, mga kapatid, anak ng Diyos. Iba yung word na anak ng Diyos kaysa sa word na Diyos anak. Wala nakalagay sa Bible na Diyos anak. Pero may nakalagay na anak ng Diyos. Wala rin nakalagay sa Bible na Diyos Espiritu Santo. Ang nakalagay dyan, ang Diyos ay Espiritu. Amen. Kaya tama ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, na isa lang ang ating Panginoon. At iyong ibigin, mamahalin mo ang isang Panginoon. Ang isang Diyos ng buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Amen. Iibigin mo siya. Kaya the Old Testament teaches that there is one God. Amen. Mula pa lang sa Genesis, nagsasabi ang Bible na there is one God. Walang sinabi God is a Trinity. Walang sinabi sa Bible na God is a Holy Three. Nakalagay sa Bible, God is a Holy One. Amen. Not Holy Three. Kapag sinabing Holy Three, talagang tatlo sila, mapapatunayan mo yan. Pero ang sabi, God is Holy One. Amen. Isa lang ang ating Panginoon. Sa Isaiah chapter 43, verse 10. Dito nagpapahayag, mga kapatid, ang Diyos ang nagsabi mismo sa sulat ni Isaiah chapter 43, verse 10. Ang Diyos ang nagsabi kay Isaiah at naisulat ito ni Isaiah, mga kapatid, ang Isaiah chapter 43, verse 10, na sinasabi, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking likod na aking pinili, upang inyong malaman at magsampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Hindi maglagay ang isang Diyos ng katitisuran sa mga taong maniniwala na mayroon lamang isang Diyos. Amen. Hindi sa maglagay ng iba na mayroon pa akong kasamang ibang Diyos. Wala siyang sinabi, mga kapatid. Kayo'y aking mga saksi. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin magkakaroon. Ito ay sabi ng ating Panginoon. Kanino ka maniniwala? Sa tao o sa Diyos na nagsasabi wala siyang kasamang Diyos? Kaya pagdating sa tao, mga kapatid, iba na yung doktrina. Ang doktrina, mga kapatid, nakapagpapaligaw. Dapat kilala natin na meron lamang isang Diyos. Dapat kilala natin kung sino ang Diyos. Amen. Importante, mga kapatid, kung sino yung ating kinikilalang Diyos. Importante yun. Isa yung sa pinakapundasyon ng ating pananampalataya at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Kaya kapag hindi natin siya kilala, invalid yung ating ginagawa. Walang kabuluhan yung ating ginagawa kung hindi natin kilala ang Diyos. At hindi natin siya kinikilala na mayroon lamang isang Diyos That's right. na sinasampalatayanan. Kaya yung pagiging isa ng ating Panginoon, pag nakilala natin siya, ibig sabihin kilala natin yung ating kaligtasan. Dahil ang pagkilala sa Diyos, kinikilala niya yung ating kaligtasan. Kinikilala ng ating Panginoon yung ating pananampalataya. Kaya nga sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi ko kayo nakikilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan at lumayo kayo sa akin.
mahirap mga kapatid sa panahon ng rapture ay hindi ka kilalanin ng Diyos. Amen. Di ba nakakahiya? Ang tagal mong naglingkod sa Panginoon mula sa pagkabata mo hanggang sa pagtanda mo, tapos i-reject ka lang pala ng Panginoon. Dahil matagal siyang nangaral, meron siya mga taong inilagay para mangaral na isa lamang siya. Pero pinipilit ng tao na tatlo ang Diyos, na ang Diyos ay persona. Pinipilit nilang ikapit at ituro sa tao ang kamalian. Ituro sa tao ang daan papunta ng impyerno. Ang sabi ng Bible, bagaman sila nagtuturo ng salita ng Panginoon, pero ang kanilang pupuntahan ay kapamakan. Dahil iba ang kanilang mga ginagawa. Inililigaw nila ang tao sa kanilang mga doktrina. Walang doktrina ang Diyos na siya ay may kasama pa, di ba, sa Kanya? Amen. Walang doktrina ang Diyos na may kasama siyang Diyos. Walang doktrina ang ating Panginoon na merong nauna sa Kanya o magkakaroon man pagkatapos niya. Walang sinasabi ang Diyos ng ganyan. Walang doktrina. Ang doktrina ng Diyos, ang sabi niya, maliban sa akin, wala akong nakikilalang ibang Diyos. Amen. Kaya malaga mga kapatid, isa lang talaga ang Diyos na ating kinikilala. Amen. Isa lang mga kapatid. At ang Diyos na ito, kung titinan natin mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang pangalan. Mahalaga din yung pangalan. Mahalaga ang pangalan sa Diyos na ating sinasamba. Amen. May pangalan siya eh. Ang Ama ay hindi yan pangalan. Ang Anak ay hindi yan pangalan. Ang Espiritu Santo ay hindi yan pangalan. Yan ay mga titulo lamang That's right. sa nag-iisang Diyos. Kaya nga, ang ibang mananampalataya na kumikilala sa tatlong persona ang Diyos, sa totoo lang hindi niyo siya kilala. Ano ang pangalan ng Ama? Ano ang pangalan ng Anak? At ano ang pangalan ng Espiritu Santo? So kung mayroon kang ibibigay kung anong pangalan nila, at silang lahat ay tatlo, wala kang may bibigay na pangalan, maliban lamang kung kilala mo siya. Kaya ang Diyos mga kapatid, maliban sa kanyang pagiging Diyos, ibinigay niya ang kanyang pangalan. Amen. Mahirap yung tumatawag ka sa Diyos na hindi mo sa kilala. May pangalan na gagamitin. Sa Zacarias, chapter 14, verse 9. Ito ang kanya, sinabi niya, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Maghahari ang Panginoon sa buong lupa. Kaya ang Israel, mga kapatid, ang sabi doon, bigyan mo kami ng aming hari, ang sabi nung kay Isaiah. Dahil walang mag-guide sa amin. Kaya ang sabi ng Panginoon, ayaw nyo ba ako maging hari? Naghanap sila ng magiging hari nila. Kaya ang nilagay nila ay walang iba kundi si King Saul. Kaya nagtampo ang Diyos sa Israel. Dahil ayaw ng Israel na maging hari nila ang Diyos. Amen. Ayaw ng Israel. Kaya nga binigyan sila ng Diyos ng hari. Kaya ang pangalan ay King Saul. Kaya sabi ng ating Panginoon,
At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. At sa araw na iyon, magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Hindi tatlo. Amen. Isa lang. Dahil kung may pangalan yung Ama, isa na yan. Kung may pangalan ng Anak, dalawa na yan. Kung may pangalan ng Espiritu Santo, tatlo na yon. So, paano mo iibigin ang Diyos ng buong puso kung tatlo sila? Doon pa lang, hindi mo kayang mahalin ang Diyos ng buong puso kung tatlo silang kinikilala mo. Mamahalin mo lang Diyos ng buong puso kung isa lang siya. Wala ka ng iba, walang kahati. Kaya hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos ng buong puso kung tatlo sila. Kaya yung Panginoon ay magiging isa na ang Panginoon. Dahil marami silang mga kinikilala na Panginoon. At ang kanyang pangalan ay isa. Dahil maraming mga tinatawag ng mga pangalan. Sa Old Testament, maraming pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. I am that I am, Lord of hosts, Yahweh, Elohim. Jehovah Jireh. Marami siyang mga pangalan. Lord of hosts. Marami siyang mga pangalan na inilagay doon sa Old Testament. Amen. Pero mga kapatid, meron talaga siyang nag-iisang pangalan That's right. na dapat makilala ng tao. Kung sino ang nag-iisang Diyos, isang Panginoon, at isa ang kanyang pangalan. Isa lang, mga kapatid. At isa lang ang ating Ama. Isa lang yung Diyos na Ama. Hindi sila dalawa. Sa Malakay chapter 2 verse 10. Ang sabi dito, mga kapatid, wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo sa bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang? Amen. Nagtanong dito, mga kapatid, si Malakay, wala baga tayong isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nakikinig kayo sa mga aral ng mga tao na ang Diyos ay Trinity? Na ang Diyos ay persona? Na ang Diyos ay tatlo? Ang Diyos ay apat? Bakit nilalapastangan ninyo ang tipan ng Diyos? Nang sabi niya siya lang ang nag-iisa. At isa lang ang kanyang pangalan. At isa lang ang Diyos na lumalang sa atin. Amen. Hindi sila dalawa. Kaya kung titingnan mo sa Genesis chapter 1 verse 26, sino daw ang kausap ng Diyos? Ang sabi nila, ang kausap na ng Diyos ay ang Diyos din. Sa binasa natin, mga kapatid, wala siyang kasamang ibang Diyos. Maliban sa ating Panginoon, wala siyang nakikilala o magkakaroon man. Tapos pagdating sa doktrina ng mga tao, ang kausap daw ng Diyos doon ay ang Diyos din. Yan sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid, wala akong nakikilalang Diyos. Yan sabi doon, nilalapastangan ninyo ang tipan ng Panginoon, naniniligaw nyo ang kanyang bayan. Sa pagtuturo natin ng mali, akala natin tama yung ating ipinapangaral, pero tayo man ay napupunta sa impyerno kung mali yung ating doktrina sa isang Diyos. Paglapastangan ito sa kalooban ng Diyos, na meron ka pang kikilalang ibang Diyos liban sa Kanya.
Kalapastanganan ito. Ang sabi sa Malakay chapter 2 verse 10. Nagsisigawan ng paglililo ang bawat isa laban sa kanyang kapatid. Hindi nagdoktrina ang Diyos na meron siya kasamang iba pang Diyos. Kaya yung binasa nila sa Genesis chapter 1 verse 26. May kausap daw siya doon. Tama yun, may kausap siya. Amen. Pero ang kausap niya doon, hindi Diyos. Dahil sa pasimula pa lang, nilikha niya yung mga anghel. At nung nilikha niya yung mga anghel, ito ang kanyang kausap. Mga anghel, hindi Diyos. That's right. Yung anghel ba, manglalalang din? Kasi ang binasa nila hanggang 26 lang. Hindi nila binasa yung 27 ng Genesis chapter 1. Sa 27 mga kapatid, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Amen. Nag-iisa na lang, singular na. Doon sa 26, plural yung marami. Ibig sabihin, nagsisinungaling ang Panginoon, sinabi niya wala siya kasamang ibang Diyos, tapos sasabihin ng mga doktrina ng mga tao na ang kasama ng Diyos ay Diyos din. Yung Diyos anak daw. Hindi mo kayang patotohanan ang kausap ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 26 ay Diyos din. Kung hindi mo kayang patunayan yan na may kasama na ang Diyos sa panahon ng paglalang. Hanggang doon lang sila sa 26. Sa 27, ang sabi nun, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Isa lang ang lumalang sa tao. Ang sabi sa Malakay chapter 2 verse 10, wala baga tayo isang ama? Hindi baga isang Diyos? Isa? Bakit sasabihin nila dalawa ang manglalalang? Lalangin natin, ang sabi doon sa 26. Ang Diyos ang nagsabi, lalangin natin. Ibig sabihin, may kasamang Diyos ang Diyos na manglalalang. Parang contradiction sa sinasabi ng Biblia, yung sinasabi nila. Hindi baga isang Diyos lang ang lumalang sa atin? Sa Genesis chapter 1 verse 27. Pero sa doktrina ng tao mga kapatid, marami na ang manglalalang at marami na siyang kinikilalang mga Diyos. Amen. Hindi yan doktrina ng ating Panginoon. Kasalanan yan. Kaya sabi sa John chapter 8 verse 24, ano ang sabi ng Panginoon? Malibang magsampalataya kayo na ako ang Kristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Meaning mga kapatid, pag hindi mo Diyos si Kristo, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Amen. Kaya yung mga Trinity na nangangaral na tatlo ang persona ng Diyos, kasalanan sa doktrina ng Diyos. Inililigaw ninyo ang mga tao na dapat sana itinuturo ninyo na isa lang ang Diyos. Amen. At liban sa Kanya ay wala ng ibang manglalalang. That's right. Si Jesus Christ sa John chapter 1 verse 3, siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Amen. Sa magitan niya ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng Kristo. Amen. Kung ang Diyos ay walay kay Kristo, dalawa na silang Diyos at dalawa na silang manglalalang. Kontra naman yata yon. Sa Malakay chapter 2 verse 10, hindi ba isang Diyos ang lumalang sa atin? Isa? Dating sa tao, dalawa na. Ang Diyos Ama daw at Diyos Anak ang manglalalang. Isa lang yung manglalalang. Ang Diyos lang. At ang sabi, sino ba yung Diyos na to? Ano ang kanyang pangalan? Kaya sinabi sa Karyas, isang Panginoon, maging hari, at isa ang kanyang pangalan.
natin yung mga kapatid. The New Testament teaches that there is one God. Amen. Sa Old Testament, nagtuturo na isa lang ang Diyos. Pagdating sa New Testament, tinuturo na meron lamang isang Diyos. Amen. Kaya pagdating sa tao, ang dami ng kinilalang Diyos. Marami na siyang kinikilala, pero walang doktrina. Wala kang mabasa sa Bible na ang Diyos ay Trinity, o ang Diyos ay persona, o ang Diyos ay tatlo. Amen. Wala ka doong mababasa. Masakit bang isipin ito, mga kapatid? Masakit mang pakinggan, pero ito ay totoo. Amen. Noong ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao. 6 na araw. Ika-7 araw ay nagpahinga ang Diyos sa kanyang madlang ginawa. Okay? Ano ang number ng Diyos? Malinaw na ang number ng Diyos ay walang iba kundi 7. Perfect number. 7. Ano ang number ng tao? Ang number ng tao ay 6. Ibig sabihin, nilikha, kinuha sa labok, sa putik, ibig sabihin mahina. Kaya ang number ng 6 ay mahina. Lupa, alikabok, o putik. Dahil dyan kinuha ang tao ng ika-6 na araw. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan ng ika-6 na araw. Kaya ang number ng tao ay number 6. Ang tao ay tinatawag na persona. Ang tao ay tinatawag na mayroong laman, mayroong buto, mayroong dugo. Kaya ang tao ay tinatawag na person o persona. Kapag ang paniniwala mo sa Diyos, Ama, ay persona, yung paniniwala mo ay persona, ang number niyan ay 6. Dapat malinaw sa atin ito. Kaya ang sabi ni Paul sa Acts, sa mga sumasampalataya sa Diyos na hindi kilala, kapag ang Diyos ay persona, ang number niya ay 6. Kapag ang anak ay persona, na tama naman, kasi nagkatawang tao siya. Nasaan yung tao siya? Tama naman na ang anak ay persona. Merong laman, merong buto, merong dugo. Persona. Ang number niyan ay 6, kaya nga mahina, namatayan. Kung ang Espiritu Santo ay persona, ang number niyan ay 6. Kaya dapat maging matalino tayo sa kung sino ang ating sinasamba. Amen. Kung pagsasamahin mo niyan, Ama, 6, Anak, 6, Espiritu Santo, 6, ilang 6 yan? That is a triple 6. 6, 6, 6. Yan ang numero ng Diablo. Amen. Sa Revelation. Kaya sabi sa Revelation, mga kapatid, bilangin na may pagkaunawa ang bilang ng hayop na siyang bilang ng tao. 6, 6, 6. Kaya kapag ang Diyos ay persona, ang Diyos ay Trinity, at puro mga persona, sumasamba ka sa demonyo. Mahirap talaga pakinggan yan. Masakit pakinggan yan. Mag-react ka yan. Lalo kung nanonood ka ngayon, Trinitarian ka, mag-react ka yan.
Kapag ang Diyos ay persona, ang number niya 6. Ang number niya 6. Kung ang Espiritu Santo ay persona, number niya 6. That is the number of the devil. Sumasamba kayo sa demonyo. Hindi ako nagsasabi niyan. Kaya bilangin na may pagkaunawa ang bilang ng diablo. Sa Revelation, mga kapatid. Kaya sana kayong mga nanood, dapat kilala natin yung ating Diyos na sinasamba. Amen. Wala nakalagay sa Bible na God is a person. God is a Trinity. God is a Holy Three. Wala. Meron ka mabasa sa Bible, God is a Holy One. There is one God. Sa Old Testament hanggang sa New Testament, that there is one God. Oh, nabasa natin na si Jesus ay tumatawag sa Ama. Nabasa natin na siya ay anak ng Diyos. Nabasa natin na siya ay namatay. Nabasa natin tumatawag sa Ama, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Nababasa natin yan. Amen. Pero hindi yan mga literal. Mga spiritual yan, mga kapatid. Kaya sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, ano kalagay doon? God was manifest in the flesh. Ang Diyos na Ama sa Old Testament ay nagkatawang tao sa New Testament. Amen. God was manifest in the flesh. Ang Diyos sa Old Testament na hindi nakikita, walang pwedeng makakita sa Kanya. Maliban dun sa apoy, dun kay Moises, hindi siya pwedeng lapitan. Hindi pwedeng ipangtubos ng Diyos na Ama ang Kanyang buhay sa krus kung siya'y nasa anyong espiritu. Hindi niya kaya. Kaya sa Old Testament pa lang, balang araw, magkakatawang tao ang Diyos. Amen. Ano ang purpose? Ang espiritu na hindi nakikita, hindi nahahawakan, para magkaroon ito ng authorized, para magkaroon ito ng karapatan na tubusin ang tao sa pagkakasala, dapat yung espiritu ay lagyan ng laman, lagyan ng buto at ng dugo. Hebrews chapter 10 verse 20. At sa daang bago at buhay na Kanya itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing. Ang Diyos ay espiritu, hindi nakikita. Para magkaroon ng dugo at laman, tinabingan ang espiritu ng Diyos na Ama ng tabing na walang iba kundi ang laman at ang dugo. Amen. Hindi pwedeng ipako ang espiritu at ipako sa krus magkaroon ng dugo dahil ang espiritu walang laman, walang dugo. At isa lang ang pwedeng tubos sa tao, ang Diyos lang. Hindi pwede ang anghel. Diyos lang talaga ang pwedeng tubos sa pagkakasala ng tao sa magitan ng dugo. Kaya nung nagkaroon siya ng laman at dugo, ito ang ginamit niya, yung laman na ito, para mapako sa krus ang kanyang katawan, ang kanyang kamay, ang kanyang paa, at ang kanyang katawan ay tumulo yung dugo, at sa pagtulo ng dugo na ito, ang lahat, kung sa sampalataya, ay maliligtas. Amen. So, isa lang ang Diyos. Tumatawag siya ng Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Tumatawag siya ng Ama, kasi nga, ang kanyang pagiging anak, yun ang tumatawag sa kanya. Kasi yung katawan, hindi yun Diyos. Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat sa kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yung laman niya ay hindi yan Diyos, namatay nga yan eh. Yung nasa loob niya, yung espiritu niya, yun ang Diyos.
Yun ang nagkatawang tao. Para mapako ang kanyang laman, tumulo ang kanyang dugo. Hebrews 9:27. At maliban sa pagkabuhos ng dugo, masabi ko ang lahat ay walang kapatawaran. Amen. So ginamit ang dugo. Yung espiritu niya tinabingan ng laman. Hebrews chapter 10 verse 20. Dahil hindi pwede ipako ang espiritu. Kailangan mahayag. Yeah, God was manifest in the flesh. God, doon sa may Galatians chapter 3 verse 20. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng isa. Datapwat ang Diyos ay isa. Old Testament ito. Walang sinasabi na ang Diyos ay dalawa. Ang Diyos ay persona. Ang Diyos ay Trinity. Walang sinasabi. Sa New Testament, the New Testament teaches that there is one God. Amen. Hindi tatlo. Isa lang. Galatians chapter 3 verse 20. Isa lang ang Diyos. Tinuturo nila, isa lang ang Diyos. Hindi tayo maliligaw. Hindi tayo maliligaw kapag ang isipin natin, isa lang talaga siya. That's right. Bagamat tumatawag siya, nag-pray siya, yung kanyang laman mahina yon. Nagutom yon. Kung mabasa natin sa New Testament, na si Jesus ay nagutom. Pero ang sabi din, na si Jesus ay nagbibigay ng buhay. Siya yung tinapay ng buhay. Siya yung pagkain. Pero sabi siya rin nagutom. At sinabi ng Bible, si Jesus ay nauhaw. Pero sinabi ng Bible na siya ang nagbibigay ng tubig ng buhay. Amen. Kaya dapat mga kapatid, hindi tayo maliligaw kapag isa lang ang kinikilala nating Diyos. Amen. Kaya dapat kilala natin yung ating sinasamba at sinasampalatayanan. Ephesians chapter 4 verse 6. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Ang sabi diyan, isa lang ang Diyos. Nang lahat, sumasalahat, sa lahat, iisa lang ang Diyos. Kaya paano man sabi na ang Diyos ay Trinity o persona o tatlo sila, na magkaisa sila? Iisa lang ang Diyos, mga kapatid. Kaya ang bagong tipan nagtuturo na mayroon lang isang Diyos. Amen. At sino ba ang pangalan ng Diyos niya, mga kapatid, na nagkatawang tao? Diyan sa Matthew, sinabi doon, at tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang pangalan ng Diyos ay walang iba kundi Jesus. Amen. Kami, wala kaming ibang kinikilalang Diyos maliban kay Jesus. Kaya nga buong buhay namin, inalay namin sa isang Diyos. Amen. Hindi sa tatlo. Hindi tatlo ang Diyos na aming kinikilala. Isinabmit na namin ang aming isang buhay sa isang Diyos. Dahil kilala namin siya. Paano mo isabit yan? Halimbawa, isabit mo ang buhay mo. Kanino mo isabit? Sa Ama? Sa Anak? O sa Espiritu Santo? Kanino mo ibigay? Para sigurado ka. Hindi. Kapag hindi ako sigurado sa Holy Spirit, meron pang pag-asa sa Anak. Pag hindi ako sigurado sa Anak, meron pang pag-asa sa Ama. Ayun, sigurado na yon. Mga kapatid, pag ganyan kaisipan mo, naliligaw ka na. Pero kung isa lang Diyos mo si Kristo, laban sa iyong tatlong Diyos, luluhod yan. Ang sabi sa Philippians chapter 2, ang lahat ng tuod sa langit, Amen. sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa pangalan ni Jesus.
Kaya kapag meron kang ibang Diyos, di ba sa Panginoon, luluhod lang yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya wala kami ibang kinikilalang Diyos. Si Jesus lang, sapat na. Siya ang buhay namin, siya ang Alpha at Omega, siya ang una't huli, siya ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, siya ang buhay na walang hanggan, siya ang pagkabuhay na maguli, at siya yung darating. At liban sa Kanya, wala siyang kasamang Diyos. Amen. Walang ibang Diyos na darating, maliban sa Panginoong Yesus. Isang Diyos lang. Isang Diyos Ama ng lahat. Siyang sumasaibabaw sa lahat, at sumasalahat at nasa lahat. Amen. Kasi Jesus Christ nasa lahat siya eh. Omnipresent, omnipotent, all-powerful, all-knowing God. Ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi diyan, sa James chapter 2 verse 9, ang sabi dito mga kapatid, sa James, ang sabi sa James chapter 2 verse 9, ang sabi ni James mga kapatid, datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao. Chapter 2 verse 19. Ang sabi ni James mga kapatid, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagisampalataya at nagsisipanginig. Sino ba naman si Lucifer? Siya ay kasama na ng Diyos sa pasimula pa lang. Amen. Nilikasan ng Diyos na makapangyarihan, pangalawa sa Kanya. At hindi pwedeng magsinungaling sa Satanas na ang Diyos ay may kasamang ibang Diyos. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Kaya sabi niya, meron lamang isang Diyos. Amen. Hindi, nanginginig pa nga sa Satanas kapag sinasabi isa lang ang Diyos. So mga kapatid, sana mabuksan ang ating isipan na ang Diyos ay nagliligtas sa magitan ng isang Diyos. Amen. At ang kanyang pangalan ay Jesus. At liban sa Kanya ay wala ng ibang Diyos. Amen. Last verse nating babasahin mga kapatid. 1 John chapter 5 verse 20 hanggang 21. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Amen. At tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ito, sinabi niya ito, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Wala siyang kasama. That's right. Kaya sabi sa 21, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Maliban sa Panginoon, Diyos-Diyosan na yon. Halimbawa mga kapatid, mayroon akong kotse, totoong kotse. Ang tawag yon ay kotse. Pero kapag mayroong laruan, ang tawag yan ay kotse-kotsehan. Kasi wala siyang makina. Ang totoo ay yung may makina, yun ang kotse. Meron lamang isang Diyos na totoo. Kapag maliban sa Diyos na totoo, ang labas niya, Diyos-Diyosan yan. Amen. Hindi yan tunay na Diyos. Kaya maliban sa Panginoon, kapag meron ka pang ibang Diyos, peke yan. Diyos-Diyosan yan. Hindi yan tunay na Diyos. Hindi yan mga kapatid. Sa last verse na ating basahin, Revelation chapter 4, verse 2. Pagdakay napasa espiritu ako, at narito may isang luklukan na lalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Ilan ang luklukan? Isa. Ilan ang nakaupo? Isa. Kung Trinity sila, saan nakaupo yung dalawa?
So, ngayong gabi, dapat naintindihan natin mga kapatid, isa lang ang luklukan sa langit Amen. at isa lang ang nakaluklok doon. Walang iba kundi si Kristo. Amen. Paano natin mapatunayan? Doon pa rin. Revelation chapter 4, ibaba natin sa 8. Ito ang nasabi mga kapatid. At ang apat na nilang nabuhay ay may 6 na pakpak. Bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Pakinggan niyo ito. Na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Sino ba yung namatay? Di ba si Kristo lang? Amen. Ang sabi, ito'y makapangyarihang Diyos. Banal, banal ang makapangyarihang Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Na nabuhay. Ibig sabihin, isa lang yung namatay, si Kristo, at muling nabuhay. Amen. Siya ang nakaupo sa trono na isa. Isa lang siya, wala siyang kasama. At siyang sinasabi makapangyarihang Diyos. Banal, banal, banal ang makapangyarihang Diyos. Makapangyarihan sa lahat. All powerful. Amen. Powerful God. So, salamat mga kapatid sa ating lahat. Ang salvation natin sa isang Diyos. Amen. Pag hindi mo siya kilala, hindi ka maligtas. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ang ating topic ngayon ay ang Diyos. Ang Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Siguro wala naman tayong prayer request dahil alam ko lahat ay malakas, malusog sa biyaya ng ating Panginoon. So mga kapatid, i-likes natin